Isang grade 7 student sa Baguio City patay matapos mahulog sa kanal sa kasagsagan ng masamang panahon. Habang dalawa sa mga nagsasagawa ng clearing operation sa Benguet, nasawi din matapos mahulog sa bangin ang kanilang sinasakyang loader, si Jorton Campana ng PTV Cordillera sa sentro ng balita. Nauwi sa trahedya ang dapat sana pagsasagawa ng road clearing operation ng mga tauhan ng Benguet Provincial Engineering Office sa mga serya ng landslide sa poblasyon La Trinidad. Pasado alas 3 ng hapon kahapon nang mahulog sa halos 100 metrong bangin ang loader na sinakyan ng mga trabahador. Habang pababa sa kalsada, nagkaroon umano ng mechanical failure ang loader kaya hindi na nakontrol ng operator nito. Nagawa pang makatulon ng operator at umakyat mula sa bangin para humingi ng tulong. Itinakbo pa sila ng mga rescuer at responder sa pagamutan pero dead on arrival na ang dalawa na sina Redentor Roldan at Rex Gayang. Nagpapagaling naman ang dalawang sugatan. Lubos ang pagdadalamhati ng mga lokal na opisyal sa pagkasawi ng dalawa dahil sa trabaho na tinawag na local heroes. Pang-anim na araw ngayon ng search and retrieval operation ng mga otoridad sa nawawalang magsasaka sa Wangal, La Trinidad. Sa kasagsagan ng Bagyong Emong, naglilinis sa kanal si Tatay Nardo Carino para hindi makapunta ang malakas na tubig sa kanilang taniman nang gumuho ang bahagi ng bundok na tumabon sa kanila. Nakaligtas ang kanyang anak pero hindi na nakaahon si Tatay Nardo. Umaasa ang pamilya na mahahanap pa ang katawan para mabigyan ng maayos na libing. Pirmi adi nga kaya-kayat mi nga mabirokan kumata tapno maisimpamot kumati na sayaat di ko na nga anyangay nga rod ti mabalin tayo uray no agsangit tayo ti dara no awan nga mabirokan. Sa Baguio City, patay ang 11-year-old grade 7 student matapos mahulog sa kanal hapon ng Lunes sa Barangay Gisad. Isang 70-year-old na residente ang nakakita sa katawan ng biktima. Sinubukan pang i-revive ngunit dead on site na ito. Nung pauwi yung bata, may kasama siyang babae, naglalakad sila, apparently nadulas yung bata, kasagsagan ng ulan, and then na-shoot siya sa may kanal, around 100 meters away, sa harap ng isang bahay. Nung naglilinis siya, nakita niya yung bata. Noong Lunes din ng hapon, iniulat na nawawala ang 35-year-old pocket miner sa Barangay Kias matapos umanong madulas at mahulog sa ilog. Patuloy ang search and rescue operation ng mga otoridad sa ruta ng ilog. Sabi ng mga taga-barangay at yung mga kasama niya, they tried to rescue yung victim pero hindi nila nahabol kasi nakikita pa raw nila na lumulubog. Nalulunod. Samantala, 15 bahay sa Akupan, Verac, Itogon, Benguet ang totally damaged matapos matabunan ng landslide. Sa kasagsagan ng malalakas na pag-ulan, rumagasa ang malakas na agos ng tubig mula sa ilog, dala ang mga bato at putik. Mahigit 200 pamilya o 1,000 individual ang apektado sa komunidad. Luma pa dati ka rin, sigurado maapektaran kami amin dito yun. Ni, ado pa dyan matunag niya bantay man. Umot sa paling ang papanan may mga dito kami nga nayanakan. May God Spirit siguro makbangon kami. At least tumultulong mati LGUP man. Nagrigat lang ta, pati ti work hanga maka-work. Hopefully, isabot lata ni Apo Diyos. Patuloy naman ang pamimigay ng gobyerno ng tulong sa mga apektadong residente. Ngunit anila, mas kailangan ang tulong pinansyal at mas ligtas na relocation site. Jorton Campana para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.